Topic natin po kung kulang ka ba sa vitamin C sa katawan. Okay? Merong mga tao kulang sa vitamin C. Maganda po to kasi magagamot ito, mabilis lang magamot. 5 to 7% ng mga tao kulang sa vitamin C, lalo na sa mga mahihirap na lugar. Mahihirap na bansa, mahihirap na lugar, kulang ang kinakaing prutas, gulay, pwede bumaba ang vitamin C. Merong 9 warning signs, kaya kung meron kayong mga senyales, baka ito ang dahilan. Okay? Parang mga pagod, laging nagpapasa, may mga bukol-bukol sa balat, pwedeng vitamin C ang kulang yan. Explain natin warning signs mamaya. Ang requirement ng tao sa mga lalaki, 90 milligrams of vitamin C every day. Sa babae naman, kailangan po kumakain kayo na may pagkain 75 milligrams of vitamin C every day. Kung naninigarilyo, mas mataas ang requirement, mga 120. Kasi nga masama yung paninigarilyo. So, ang problema sa vitamin C, hindi kaya mag-ipon ang katawan natin. Hindi pwede kakain ka maraming vitamin C ngayon, tapos isang buwan ka hindi kakain ng vitamin C. Hindi po pwede. Magkakaroon ka nitong sintomas. Kailangan everyday meron kang vitamin C sa pagkain, sa prutas, sa gulay, or dun sa meron kang vitamin C tablet. Ano itong 9 warning signs? Magugulat kayo. Sa 9 warning signs, 3 dito, early signs. Maaga. Tingnan natin. Number 1, na baka kulang ka sa vitamin C. Meron kang chicken skin. Yung parang may mga tigyawat na maliliit. Alam nyo naman yung chicken skin, di ba? Yung manok, di ba? Maraming mga tuldok-tuldok, di ba? So, pag meron kayong mga bump-bump chicken skin, pwedeng kulang ka sa vitamin C. Ang vitamin C kasi, siya gumagawa ng collagen. Collagen production para elastic at malambot ang balat natin. Hindi lang skin, pati buhok din, vitamin C, joints natin, kasu-kasuan, tsaka buto. Merong sakit na tinatawag keratosis pilaris. Pag 4 months kulang ka sa vitamin C, magpapangit yung balat mo. Number 2, warning sign na kulang ka sa vitamin C, hair damage. Yung buhok mo nalalagas, mabilis malagas. Tsaka medyo kakaiba yung pagkalagas ng buhok mo. Magiging corkscrew shaped ang buhok, yung paikot-ikot. Yung kulot, di ba minsan may buhok tayong kulot? Kung maraming kumukulot na tapos nalalagas na, yon baka kulang ka sa vitamin C. Maraming cause ng pagkalagas ng buhok, pero yung kulang sa vitamin C, pwede po. Minsan mahirap makita itong mga parang kulot na buhok na nalalagas. Kasi nga po nalalagas hindi mo makita. Pag nagamot ito, in 1 month, gaganda dapat ulit ang buhok mo. Number 3, warning sign, yung mga fingernails, nagiging spoon-shaped. Parang nakaganyan. Diba dapat ang kuko natin ganyan? Nakaganyan siya. Para siya nakalubog, spoon-shaped. Tapos, may mga pula-pula dito. Splinter hemorrhage yun. So, ang kuko, thin nails, brittle nails, mabilis mapingot at may mga dugo-dugo. So, sign of vitamin C deficiency. Number 4, ito early sign. Dry skin and damaged skin. Mabilis magpasa, konting tama lang, nagagasgas na, nasusugat na. Vitamin C kasi kailangan ng balat natin, yung epidermis. Yan ang outer layer ng skin natin. So, pag nasira yung epidermis, mabilis masugat. Ang maganda po sa vitamin C, siya taga-protekta ng balat natin from oxidative damage. Anong ibig sabihin? Di ba yung araw, masama ang araw pag sobrang araw, masama sa balat, di ba? Konting araw, maganda. Pero sa lakas ng sikat ng araw, pwede masira ang balat. So yung vitamin C, nakakatulong siya sa sun damage ng araw, air pollution damage, nakakatulong siya, at smoking damage, smoke, pollution, at araw na po-protect yung skin natin para hindi kumulubot, hindi masira agad. Number 5, ito problema pag kulang ka sa vitamin C, slow healing of wounds. Ayaw gumaling ang sugat. Pag may sugat kayo na ang tagal-tagal gumaling, kasi kailangan niya sa paghilom yung collagen production. Ito po yung problema, yung chronic leg ulcers. Nakakatakot tong sakit. Check nyo lagi paan nyo, lalo tayo pag nagkakaedad tayo. Di ba yung paan natin, maraming varicose, nangingitim,
Minsan puputok yung ugat, tapos nasusugat yan kung diabetic, kulang sa vitamin. Ngayon, pag kulang ka sa vitamin C, mas mabilis masugat. Mag-i-infection yung mga sugat sa paa at ayaw gumaling. Yung pala, vitamin C para gumaling yung sugat. Pwede po yan. Number 6, swollen joints. Mamaga ang kasukasuan, mahina, weak bones, osteoporosis, mahina ang buto. Fracture, pwede ma-fracture. Kasi yung collagen, kailangan din natin yan sa mga connective tissue, sa joints, tsaka sa bones. Number 7, ito pagkulang sa vitamin C. Dumudugo ang gums, pumapangit ang gums. May tawag doon eh. Weak, inflamed gums. At saka kulay, kulay blue, parang purple. Nagiging blue na yung gums. So, nasisira talaga. Tapos, dumudugo yung mga gums laging dumudugo pag nagtutoothbrush. At tooth loss, natatanggal yung ipin. Kasi, bakit natatanggal yung ipin? Humihina yung dentin. Ito yung pampatigas ng ipin, yung dentin. Number 8, ang problema pag kulang ka sa vitamin C, kailangan mo nga araw-araw, may kinakain kami vitamin C. Number 8, warning sign, poor immunity. Mahina immune system. Mabilis magkasakit, magkatrangkaso. Mahina immune cells. Yung lumang panahon, yung mga tao, yung mga matagal na sa barko, meron silang scurvy. Scurvy. Wala kasi silang prutas nun makain eh. Kaya pag meron silang scurvy, namamatay sila, mahina immune system nila. Pero ngayon, dapat wala nang ganung kalala. Pero marami pa rin tao mababa sa vitamin C. 7% nga, sabi ko. Number 9, warning sign, anemic. Kulang sa iron. Laging pagod, laging fatigue. Bakit? Pagod, anemic, maputla, dry ang skin, nalalagas ang buhok. Kailangan kasi yung vitamin C para ma-absorb yung iron sa katawan. Palagay natin, kumain kayo ng maraming gulay, may iron. Maraming karne, may iron. Pero pag wala kang vitamin C, hindi niya ma-absorb. Kung may diferensya yung tiyan mo, o hindi kulang ka sa vitamin C, hindi ma-absorb yung iron. Diba? So, bagsak yung dami ng dugo mo. Hindi ma-absorb yung iron, kulang ka sa red blood cell. Tapos, dugo pa ng dugo. Diba? Sabi ko, mabilis magpasa, dumudugo minsan dito sa kamay, sa gums, bagsak ulit ang dugo mo. Kaya anemic, kaya nangihina. So, vitamin C, very important. Ano ang risk factors? Sino ang mga prone na bumagsak ang vitamin C? Una-una, sabi nga sa mga mahihirap na lugar, yung talagang malnourished. Pero basta poor diet lang eh. Let's say, like sa atin, sa kababayan natin, puro kanin, puro ulam, puro tuyo. Ang vitamin C mo, nakukuha mo sa prutas at gulay eh. So pag hindi ka kumain ng prutas at gulay, kahit konti everyday, pwede ka bumagsak sa vitamin C. Poor diet. Alcoholic, lakas uminom ng alak, nasisira yung tiyan, kulang sa nutrisyon. Mental illness, siguro yung mga may severe mental illness, hindi na marunong pumili ng healthy na pagkain. Smoker, naninigarilyo, prone bumagsak ang vitamin C. At yung may kidney failure, nagdadialysis, bumabagsak din yung vitamin C. So, paano to gagamutin? Diba? Tulad na sinabi ko, everyday, may vitamin C na ba kayo ngayon? Sa akin kasi, recommended ko pagkain. Okay, wala naman tayo ine-endorse. Wala ko ine-endorse na vitamin C tablet dito. Kahit anong tablet gusto nyo. Pero, pinakamaganda pa rin, para sa akin mas maganda pa kumpara sa tableta o supplement, mas maganda yung pagkain. Kasi yung pagkain ginawa ng Diyos, hindi lang vitamin C yan eh. Let's say, kaya mo bumili ng orange, mahalang orange, dalandan, kalamansi, yung maaasim, suha, o pinya, o ano pa ba, o pinya, suha, lemon, o pwede rin lemon, o papaya, bayabas, okay? Lahat yan mataas sa vitamin C. Sa orange juice, mga 3/4 cups, yan, makukuha mo na yung daily needs. Patatas, maraming vitamin C. Sa mga gulay, ang mataas sa vitamin C, broccoli. 1 cup of broccoli, sapat na for the day. Red bell pepper. Yung bell pepper, yung sweet bell pepper. Oo, mataas din sa vitamin C. Tapos sa gulay, ito po, magandang tip. Bawal lutuin na lutong-luto. Mas luto yung gulay
nawawala ang vitamin C. Gusto mo medyo half-cook yung gulay, crunchy pa. Medyo mahilaw-hilaw na half-cook lang para hindi mawala yung vitamin C ng gulay. So, everyday, maggugulay kayo na may vitamin C or may prutas kayo everyday. Yun ang pinakamaganda. Okay, yan ang tip natin. Daily, ang kain ng vitamin C kasi nga hindi na-store. Ngayon, kung gusto mo dagdagan ng supplement, walang kaso. Lalo na kung matagal ka na mababa sa vitamin C. Ito lang po recommended. Ang recommended ng mga experts ay 500 milligrams lang per day or less. Kasi ang requirement mo, 90 lang eh. Ako, ano iniinom kong vitamin C? Siguro, sa isang linggo, baka nakakatatlong beses lang ako mag-vitamin C tablet. Sa ibang araw, uminom naman ako. May suha ako, may pakwan ako, may pinya ako, o may mahilig ako magkalamansi, di ba? So, nakukuha ko naman sa ibang bagay yung vitamin C ko. Ayoko dependent. Kasi, syempre, yung mga suha at dalandan, marami pang benefit yun. May fiber yun. May phytonutrients, marami pa ibang benepisyo sa katawan. Vitamin C tablet na lang. Ang sinasabi lang sa vitamin C tablet, 500 mg a day, pwede na. Huwag na tayo mag-excess sa 2,000 mg. May tao talagang ino-over. Pag nilampas mo ng 2,000 mg, 5 tableta ng 500, pwede ka ma-side effect. Ay vitamin C, ascorbic acid, acidic yun, sasakit tiyan mo. Magka-cramps, pulikat sa tiyan, masusuka, magtatae. So, hindi rin maganda over. Diba? 90 lang ang kailangan mo, 90 mg, 500, sobra-sobra na eh. Huwag din natin i-over. Huwag din na masyadong OA. Doon lang sa tama. Tsaka hindi lang naman C, kailangan mo. Kailangan pa vitamin B, vitamin A. Ma-overdose tayo niyan pag sosobrahan nyo. Anong mga test? Test mo complete blood count. Simple lang, CBC, dapat hindi ka anemic. Pangalawa, yung iba, ine-x-ray yung mga buto. X-ray buto kamay, sa likod. Kasi baka osteoporosis na eh. Oo. Kulang ka sa calcium, vitamin D, vitamin C. May blood test din ng vitamin C level. Pero yung blood test naman ay hindi ganun ka-common. So, yun po. Ingat tayo sa mababang vitamin C. Alam ko, mahal ang prutas at gulay. Pero everyday, makakain kayo. Anong mura? Siguro dalandan, pongkam, may mga mura, kalamansi, konting lemon, orange, mahal, guava, bayabas, papaya, mataas din sa vitamin C. Basta kailangan may konti kang gulay, tsaka may konti kang prutas everyday para at least hindi tayo magkulang dito sa mga sakit. Share po natin, ingat tayo sa vitamin C deficiency. Salamat po.